Hello, everybody. I'm still awake. I am still awake. The time po is 5:21 in the morning in Sweden po. Inaantay ko po asawa ko. Kaya po, I'm still awake. Kung tatanungin po ninyo ako bakit I'm still awake, kasi nga po, dina-download ko po yung aking mga ginawang YouTube nung ako po ay pumunta sa Norway. So, kaya po, I'm still awake. At hindi lang po yun, I'm still awake dahil inaantay ko rin po ang asawa ko. Nag-work po siya ng night. Nag-work po siya ng night shift, no? So, kaya po, yung aking camera, wala po akong tagahawak ng camera ko eh. So, mahirap pag walang tagahawak ng camera mo. Oo. Ito po ang buhay ng may asawa dito sa Sweden. Hindi pare-pareho, of course. Biro lang po. Gising pa po ako kasi hindi ako makatulog eh. Hindi ako makatulog. Laging ganito. Nagluto ako ng patatas sa atin, kung tawagin. Kinakain ko pati yung skin niya. I'm still wake. Hindi ako makatulog eh. Nantay ko asawa ko. Tapos, iba-iba po ginagawa ko. Kung tatanungin po ninyo ako, ang ginagawa ko po ngayon is kumakain. Tsaka, nag-download po ako ng aking mga, ng aking YouTube. Nag-download po ako. Ang hina nga ng, ng signal ng aking, ng aking computer. Kanina pa nga po ako nag-download eh. Nung mga ginawa ko po sa, sa Oslo. Pumunta po ako doon. Nag-video po ako para ipakita po sa inyong lahat. Siguro yung mga iba dyan nagtataka. Yung channel ko po kung ano-ano mga ginagawa ko doon. Kasi totoo naman po talaga yun eh. Marunong po talaga ako sumayaw. Kumanta, kanta ay hindi po ako masyado magaling sa kanta. Pero ang ate ko po, si Ate Rosalie, sa mga taong mga nakakilala sa ate ko dyan sa Pilipinas, magaling po talaga kumanta ng ate ko. Lumaban po ang ate ko sa The Voice. Panalo po siya second yata o third. Yun po ang pagkaalam ko. Boring po dito po sa Sweden. Nako, kung tatanungin po ninyo ako kung masaya ba sa Sweden, para po maging masaya kayo dito, kailangan po maraming kaibigan po kayo na Pilipina. Dahil kung hindi, boring po ang buhay nyo dito sa Sweden. O kahit saan, kahit anong country po kayo.
Katulad nga po ng minention ko sa unang video ko, na yung ibang mga Pilipina po dyan mayayabang at saka ibang mga Pilipino mayabang. Dahil lang po nakating sila sa Europe, mayabang na po sila. Ako wala akong pakialam kung mayabang kayo o hindi. Kung ayaw ninyo makipagkaibigan sa akin o hindi, buhay ninyo yan, buhay ko to. Hindi naman ako mamamatay kung hindi ko kayo kaibigan eh. Yung mga taong nanonood ng video ko, kung gusto po ninyo manood ng video ko, makilala po ninyo ako, maraming salamat po. Doon sa mga taong ayaw manood ng video ko, okay lang rin po, patayin na lang po ninyo yung video nyo dyan, ay yung inyong computer, or yung YouTube nyo, tapos manood na lang po kayo sa iba kung hindi po, kung hindi po ninyo ako paborito. Okay lang po yun. Doon sa mga taong interesado na manood sa akin is maraming salamat po, mga kuya, mga ate, mga kaibigan o mga bagong kaibigan ko sa buong mundo na mga Pilipino-Pilipina. Maraming salamat po sa mga suporta ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako sisikat, syempre. So kaya nagpapasalamat po ako unang-una sa inyo. Pangalawang talking Tagalog ko na po ito. Normally hindi po ako masyado nagtatagalog, no? Kasi mga viewers ko is of course lahat naman po siguro kayo marunong mag-English. Kaya hindi po ako masyado nag-i-English. Ay nagtatagalog. Kaya hindi po ako basta-basta nagtatagalog sa video ko. Pero ngayon po, na-feel ko na magpapakilala na po ako sa buong mundo, na Pilipina po ako. Ako po talagang pinanganak sa Pilipinas. Pilipina po tayo, mga bossing. Mga bossing dyan sa Pilipinas. Or sa buong mundo. Kung may mga tanong po kayo sa akin, is magtanong lang po kayo, mag-comment lang po kayo sa akin, sa program ko, no? Sa akin channel. Kahit anong klaseng tanong po, itatry ko po na sagutin kayo sa mga tanong nyo. Okay. May nagtanong sa akin is, paano ako nakarating dito sa Sweden? Pumunta po ako dito sa Sweden. Paano nakarating ako dito sa Sweden? Nag-aeroplano po ako. Kung paano po ako nakarating sa Sweden. Nag-aeroplano po, mga bossing, mga madam. Kaya po ako nakarating sa Sweden. Hindi, biro lang po. Hindi ko naintindihan yung tanong eh. Paano ako nakarating sa Paano ako nakarating sa Sweden? Ayan, nangutot na po si madam. Ang baho-baho naman ang utot ko. Ba yan? Hindi niyo po mahamo yun. Wag po kayo mag-alala. Hindi po ninyo mahamo yung utot ko. Kasi nandito po ako sa Sweden. Malayong-malayo po ako sa Pilipinas. Biro lang po. Pero totoo po talaga, nangutot ako ngayon. Mabaho talaga utot ko. Kasi bakit? Kumain po kasi ako ng patatas eh. Andito, kumain ako ng patatas. Nagluto po ako ng patatas kasi nagutom po ako eh. Huwag po kayong kumain ng patatas sa madaling araw para hindi po kayo mangutot. Katulad ko. Okay, sagutin ko na po yung tanong. Biro lang po ah. Totoo po talaga yun, pero joker po kasi ako eh. Paano ako nakarating sa Sweden? Nakarating po ako sa Sweden dahil nag-apply po ako, syempre, sa embassy. Okay? Sa mga tao nagtatanong sa akin. At unang-una, syempre po, unang-una, naging interesado ako sa Sweden na pumunta dito. No?
may nakilala po akong foreigner dyan sa Pilipinas. Siya po is taga Sweden. Meron din po ako nakilala na iba-ibang lugar kasi nag-work po ako ng tourist guide dyan sa Pilipinas. Tapos, ginaguide ko po iba-ibang country. No, mga iba-ibang bansa po sila. Ginaguide ko po sila dyan sa Pilipinas, sa atin. Tapos, may nakilala po akong foreigner na taga Sweden. Na-inlove po ako sa kanya. Na-inlove din siya sa akin. Dahil po doon na interesado akong pumunta ng Pilipinas. So, kaya po ako nakarating dito. Kung tatanungin po ninyo ako paano ako nakarating dito, is syempre, may nakilala akong Swedish. Pinag-apply niya ako ng Swedish Embassy. Tinulungan po niya ako na makarating dito. Sinuportahan po niya ako ng mga dokumento niya. Kasi invitation document. Nag-letter, gumawa po siya ng letter. Tapos ipinasa po niya sa akin. Pinadala po niya sa akin. Tapos pinadala ko po sa embassy. Pagkatapos po noon tinanong po niya ako kung may passport ako. Sabi ko wala. So tinulungan po niya ako na gumawa ng passport una. Nahirapan pa po ako sa una-una kong pagkuha ng passport. Kasi po is late register po ako, no? Kaso lang po, nagkandaleche-leche ang una kong punta dito sa Sweden. May nakilala po akong una na bata. Ang pangalan po niya is Claes Helgren po. Ang una-una dapat na mag-iimbita sa akin. Swedish po siya. Ang problema po dito, nawala po yung contact ko sa kanya kasi nawala yung cellphone ko. Tapos, hindi po siya sumasagot sa internet, sa email. Ang ano po namin, ang contact po namin sa isa't isa is email po, no? Nag-waiting po ako sa kanya ng 2 years. Si Claes, ang aking boyfriend na una. Nag-waiting po ako sa kanya. Tapos, ang tagal po niya bago nag-respond. Yun pala, na-aksidente daw po pala siya. Yun ang sabi niya. Ang tagal po niya sumagot. Yun po yung unang-unang nag-imbita sa akin. Kaya po ako nakarating sa Sweden. Yun po ang unang-una. Nung nakarating na po ako dito sa Sweden, ang lamig. Maraming yellow. Nakakatuwa. Masaya naman po. Nakakatuwa. Natuwa po ako nung pumunta po ako unang-unang Sweden. Nung pangalawang pupunta na po ako, is yun nga po, nawala yung contact ko sa kanya. Binigyan po ako ng visa nung time na yon is 6 months una. 6 months. Tapos po, in-apply po niya yung aking visa renewal po. Pagkatapos po nun, nabigyan na po ako ng visa kaagad. Uli. Kasi in-apply na po niya dito, papunta doon sa Sweden. Nag-stay po ako dito sa Sweden naka-stay po ako sa Sweden, Stockholm po. Hindi po ngayon sa lugar na ininanahan ko ngayon. Yun po yung unang-unang story ko. It's very very sad nga po kasi mahal na mahal ko po yun. Si Claes Helgren po ang tunay niya pangalan. Malungkot po yung story ko nung time na yun.
unang ano niya, siya po yung unang nag-imbita sa akin. Sinuportahan niya po ako sa lahat ng mga kailangan ko. Pumunta po ako sa embassy, in-interview ako. Tapos, pagdating ko po sa embassy, tinanong po ako ng mga kung ano-anong tanong. Kung tatanungin po ninyo ako ano-ano yung mga tanong, tinanong po nila ako sa embassy tungkol sa lalaki. Ano pangalan niya, yung tunay na pangalan po niya, anong apelido niya, ilang taon na siya, anong trabaho po niya, kailan po kami nag-meet, mabait po ba siya sa akin, mahal ko ba talaga siya, totoo ko ba talaga siyang boyfriend, nakarating na po ba siya sa Pilipinas. So yung mga bagay na yun, sagutin po ninyo mga totoo mga sagot. Tapos ano po pangalan ng nanay niya, ano po pangalan ng tatay niya, ilan po sila magkakapatid, ganun po yung mga tanong, no? Tapos, ilang taon na siya nagtatrabaho sa company na tinatrabahuan po niya. Tapos, magkano po yung sahod ng boyfriend mo. Ganon. Tapos, anong gagawin mo doon sa Sweden? No? Ang tinutukoy ko po ngayon is nung in-interview ako sa Pilipinas, no? Paano po ako nakarating dito sa Sweden? Yun ang tanong ninyo sa akin, di ba? So, paano ako nakarating dito? Ulitin ko inimbitahan ako ng boyfriend ko. Okay? Taga Sweden po siya. So, no matter na anong country yung mga boyfriend ninyo dyan, sa Pilipinas, anong mga country yung mga na-meet ninyo, anong country yung mga boyfriend ninyo, is yun, pare-pareho lang yung tanong siguro kaso sa mga experience ko, ang tinanong sa akin is anong pangalan niya, sa interview na sa interview. Una nag-apply ako doon, tapos kinuha ko yung papel sa embassy. Ano